Magandang araw mga boss. Mayroon tayong ayusin ngayon, isang battery charger. Dinala sa atin dito at ang sabi ng may-ari ay ayaw mag power on. Kaya titingnan natin to ngayon kung ano ba ang problema, kung bakit ayaw siya mag power on. At ito ay tatry muna natin na isaksak yung plug niya at i-power on natin tong battery charger. So ayan, kung makikita nyo, wala siyang light indicator or power indicator. At para makita natin sa loob ay buksan muna natin to mga boss, no? By the way mga boss, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-like, share and please subscribe to my YouTube channel kung gusto mo ang mga ganitong video tutorial at mga tips sa pag-ayos ng mga appliances. So ngayon ay nabuksan na natin mga boss. Ang unang gagawin natin dito ay i-check muna natin yung fuse nito mga boss, no? So para malaman natin kung goods pa yung fuse nito ay gagamit tayo ng multitester. Yung gamit ko dito ay analog multitester at iset mo lang sa ×1. At ipapakita ko sa inyo mga boss yung fuse nya. Ito yung i-check natin, ito glass fuse, kung makikita nyo yan. So ayan, focus natin. So tingnan nyo dito mga boss kung mag-deflect tong multitester natin. So ayan. So ngayon i-check ko muna dito. So itry nyo munang i-short yung mga test probe nyo mga boss, no? Baka kasi hindi gumagana yung tester nyo. So ayan, check natin. So ayan, nag-deflect yung pointer ng tester natin mga boss. So goods yung glass fuse nito. Susunod na i-check natin ay itong plug nya, cord, yung cord nya. So check natin dito sa kanyang linya sa kabila. So ayan, nag-deflect siya. Tingnan nyo yung pointer ng tester natin, no? So ayan, ilipat natin sa kabilang linya ng plug. So ayan, kung mapapansin nyo mga boss ay hindi siya gumagana, no? So ibig sabihin yan may putol yung linya, isang linya ng cord. So ayan, siguro ito yung dahilan kung bakit ayaw magpasok yung kuryente. So ngayon ay babaklasin natin at papalitan siguro natin ng bagong cord. So ayan mga boss. So yung kabilang dulo dito mga boss ay ito yung iiwan natin, no? At saka yung plug. Yung cord mismo, yung wire, yun yung papalitan natin. So ito yung kabilang dulo na may ano siya, kulay puti or disalpak na connector. So ngayon ay ililipat na natin to dun sa plug at saka dun sa may connector. So ngayon mga boss, tapos na nating naikabit, no? So magche-check muna tayo kung goods ba yung connection. So ayan, goods yung connection. So pwede na nating ilagay dito sa battery charger yung cord nya para mai-try na natin kung gagana na ba yung battery charger. Kung hindi pa siya gagana, ibig sabihin ay mayroon pang problema itong battery charger. So dito mga boss ay nilagyan ko to ng glue stick, yung ano niya, yung cord at saka dito sa kanyang case, metal case ng battery charger, dahil hindi na may balik yung lock niya dito, yung parang guma. So nilagyan ko na lang ng stick glue para hindi siya mahila yung cord dito sa galing sa loob. So ngayon ay i-check na natin mga boss, no? Tingnan natin yung display nya. So ayan, umiilaw siya at gumagana na yung fan motor nya. So ibig sabihin dito mga boss ay yung cord supply yung problema nitong battery charger. Goods na itong battery charger na ito.
So ayan mga boss, no, balik muna natin yung takip. At try natin ulit kung goods na ba talaga yung ginawa natin mga boss, no. Balik muna natin tong mga screw para maging maayos na to. At pagkatapos natin na may lagay yung mga screw nito ay ibalik natin pag test yung battery charger. So ngayon plug in muna natin, on muna natin, yan, plug in natin. At ayan, kung makikita nyo mga boss ay gumagana na talaga siya. Yung problema niya lang talaga yung cord supply niya. At hanggang dito na lang yung video natin mga boss, no, at sana ay may natutunan kayo sa ating munting video tutorial. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating mga video tutorial. At maraming salamat din sa ating mga solid subscribers natin dyan na palagi sumusuporta sa atin.